Pinamagatan ko po ang ating pag-aaral sa umagang ito na alam natin, may question mark po sa dulo. Basahin ko po sa Romans chapter 8 verse 28. Ang sabi po dito, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos ng mabuti para sa mga nagmamahal sa Kanya. Sila yung mga tinatawag ng Diyos ayon sa plano niya. Dito po sa mga talatang ito ay marami tayong pwedeng matutunan dahil sa aklat po ng Roma ay itinuturo po na ang tao nga po ay makasalanan at napalayo sa Diyos o kaaway ng Diyos, subalit dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Hesukristo, namatay siya at tinubos niya tayo sa kasalanan upang tayo ay mapanumbalik sa Diyos at pagmuling maging kaibigan ng Diyos. At ang sinasabi po ng Biblia, tayo po itinuturing na mga anak ng Diyos. At tayo po, dahil tayo mga anak ng Diyos, meron daw magandang plano sa atin ang Panginoon. Kaya nga po pinamagatan ko itong alam natin, kasi dapat alam natin ito, pero hindi ko lamang alam kung lahat ay nakakaalam nito. Ano po ba ang itinuturo sa atin ng talatang ito? Una, dapat alam natin that God is in control. Ulitin ko pong basahin sa inyo. Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos ng mabuti para sa nagmamahal sa Kanya. Alam natin na sa lahat ng bagay, no? Ibig sabihin sa lahat, walang bagay na walang ginagawa ang Diyos, walang plano ang Diyos. Ibig sabihin, sinasabi sa atin ni Pablo sa kanyang mga sinulatan na ang Diyos ay mayroong dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Alam natin na may plano ang Diyos. Alam natin na God is in control. Kaya hindi tayo dapat nababalisa, hindi tayo dapat nababahala. Kahit pa nga po, dumarating yung punto na tayo ay naaapektuhan talaga directly or indirectly ng mga nangyayari sa ating paligid, dapat hindi po natin kalimutan that God is in control. Simula pa po ng history ng Biblia, yung mga taong nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos at naitala sa Biblia, anuman po yung kanilang pinagdadaanan, nakikita po natin na pag pinag-aralan natin yung kanilang buhay, nakikita natin na ang Diyos ay kasama nila at ang Diyos ay gumagawa para sa kanila. Malaki po ang itinuturo nito pagdating po sa kagustuhan ng Diyos at sa kakayanan ng Diyos. Ang lahat po ng mga bagay, ang Diyos ang may control. Tandaan po natin yan. Kung minsan sasabihin ng mga namumuno ng bansa or ng mga presidente, no, that everything is under control. Pero bandang huli, makikita natin na nagkakaproblema na at hindi na pala kaya kontrolin ang mga bagay-bagay. May ilang mga pangulo na nagmamayabang noon patungkol dito sa COVID-19 that everything is under control, kayang-kaya namin ito, pero bandang huli, nagulantang sila, matay ang napakaraming tao, na-infect ang maraming tao dahil hindi pala nila kayang kontrolin. Pero ito ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, God is in control of everything. Pangalawang bagay, dapat alam natin na para sa kabutihan natin ang lahat ng ipinapahintulot ng Diyos. Maliwanag po sa talata yan, no? Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos ng mabuti para sa mga nagmamahal sa Kanya. Sila yung mga tinawag ng Diyos ayon sa plano niya. Mabuti ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Mabuti ang gusto ng Diyos mangyari. Mabuti ang pinaplano ng Diyos. Dito po, itinuturo nito na ang mga bagay na ipinapahintulot ng Diyos, una, gaya na sinabi natin, sa lahat ng bagay, ang Diyos ang may control. At kapag may pinapahintulot siya, bakit kaya niya ipinapahintulot ito? Ipinapahintulot niya ito dahil may kabutihan siyang nakaplano para po sa mga taong nagmamahal sa Kanya, o ibig sabihin para dun sa mga taong anak na ng Diyos. Mga kapatid ko, makapagtitiwala tayo na sa ating Panginoon, anuman ang bagay na ipinulot niya, ay meron po siyang tinatanaw na magandang plano. Magandang plano para sa lahat at magandang plano sa bawat isa sa atin. Individually, meron po siyang magandang plano. Meron po siyang tinatanaw na maganda sa buhay natin. Kaya mga kapatid ko, wag po tayong maratel, wag po tayong
malugmok, huwag po tayong malungkot, huwag po tayong mataranta. Sa gitna ng mga pangyayari dito sa atin, yes, naapektuhan tayo. Marami po talaga ang apektado sa pangyayari ito. At hindi lamang po siguro marami, palagay ko lahat ay apektado ng krisis na ating dinaranas. Pero ito ang gusto kong sabihin at ipaalala sa iyo. Kasi pwedeng alam mo na ito. Pwedeng alam natin. Or pwedeng alam natin. No? Maaring alam mo na kasi na mahal ka ng Diyos at ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng kabutihan para sa kanyang mga anak. Pero kung magkaminsan, dahil sa mga pangyayari sa buhay natin, tayo po ay nabubulag kung minsan. Tayo po ay lumalabo ang ating paningin sa mga bagay-bagay na ginagawa ng Diyos. Nawa po ay maalala natin ito. Mabuti ang Diyos, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, siya ay may kontrol ng lahat ng bagay at ang kanyang mga ipinapahintulot mangyari sa atin ay para sa ating ikabubuti. Minsan magtataka tayo, paano naman yung mga Kristiyano na tinamaan ng kawalan ng trabaho? Paano kaming nananalig sa Panginoon na ngayon ay wala naman kaming makakain? Paano naman yung mga taong Kristiyano naman pero tinamaan ng sakit na ito, namatay yung kanilang mahal sa buhay? Kapatid ko, hindi ko kayang sagutin isa-isa ang lahat ng iyong tanong, pero ito po ang sinasabi sa atin ng Biblia. May planong maganda ang Diyos sa bawat pangyayaring ipinapahintulot niya. Magtiwala po tayo sa kakayanan ng Diyos. Magtiwala tayo sa karunungan ng Diyos. Maaring siguro, ito paulit-ulit ko sinasabi, maaring siguro nagtatanong tayo sa kasalukuyan, hindi natin maintindihan bakit yung ibang mga kilala natin Kristiyano, tinamaan ng sakit ito at namatay pa nga. Pero baka bandang huli, pag bumanas tayo ng mas matindi pang problema dahil hindi pa naman ito ang pinakamatinding problema, baka naman mas dumanas pa tayo na mas matinding problema at sabi natin, maigi pa pala kung tinamaan na tayo ng COVID-19 noon, namatay na tayo. Mga kapatid ko, hindi natin alam ang mga darating na panahon. Basta ito lang yun, kung pinahintulot ng Diyos sa mga pangyayari para sa atin, ito po ang makabubuti sa atin. Magtiwala po tayo. Pangatlo, dapat alam natin kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Hindi siguro natin malalaman ang bawat detalye ng buhay natin. Hindi siguro natin alam kung anong kinabukasan natin. Pero ilagay po natin sa kung ano talaga yung gusto ng Panginoon na marating natin. Basahin ko po yung mga susunod na salita dito. No? Sila yung mga tinawag ng Diyos ayon sa plano niya. Kilala na ng Diyos ang mga pinili niya at binukod niya sila para maging katulad ng anak niya. Para ang anak ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Dito po pala, ang plano pala ng Diyos ay para maging katulad natin si Kristo. Dapat alam natin ang purpose ng Diyos. At ano nga po ba yung purpose? Hindi natin siguro alam bawat detalye, bawat bagay na ipinapahintulot ng Diyos at bawat bagay na plano ng Diyos sa buhay natin. Pero ito po ang, in general, ito po ang gusto ng Diyos. To be conformed to Christ. Tayo daw po ay binukod ng Diyos para maging katulad ni Kristo. Ito pala yun. Ano man po yung nangyayari sa atin, tayo man ay nakaligtas sa bala, nakaligtas para masagasaan, nakaligtas sa COVID-19, or tinamaan ng sakit, tinamaan ng malubong karamdaman, COVID-19 man o hindi, tayo man ay tinamaan ng rumaragasang sasakyan, tayo man ay nakaranas na kawalan ng hanap buhay. Ito lang ang gusto ng Diyos mangyari sa buhay natin. Ang tayo po ay makatulad ni Kristo. Tayo daw po ay ibinukod ng Diyos para maging katulad ng Panginoong Jesus. To conform to Christ. Pinakita ng Panginoong Jesus kung paano mamuhay dito bilang tao nung siya'y naririto. Pinakita niya ang dapat na kapakumbabaan, pinakita niya ang dapat na maayos na pag-uugali, pinakita niya ang pamumuhay sa kapayapaan, pinakita niya yung pagmamalasakit, yung pagiging mahabagin. At hanggang ngayon po, yun po yung karakter ng ating Panginoon, kung saan tayo ay dinadala ng Panginoon, dinadala ng Diyos para maging katulad natin si Jesus sa pamamagitan ng mga pangyayaring pinaparanas niya po sa atin. So tandaan po natin ito, dapat alam natin ito. Alam natin, dapat alam natin that God is in control, na lahat ng bagay ay siya po ang may
hawak nito, siya po ang nagpapahintulot ng anumang mga bagay, kahit pa nga yung mga bagay na gustong gawin sa iyo ng kaaway, gustong gawin ng kaaway sa daigdig na ito, ay hindi mangyayari kung hindi niya ipinahintulot. Number one, God is in control. And number two, anumang bagay na nangyayari, dapat alam natin, lahat ng bagay na ipinahintulot ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. Pangatlo, dapat alam natin na may purpose ang Diyos sa lahat ng mga bagay na ito. Salamat sa Panginoon. Isa pa pong tanong na magandang sagutin para maunawaan natin ang mga talatang ito is, ano nga ba ang binunga sa atin ng lockdown na ito? At hanggang ngayon ay ibinubunga pa nga. Maraming bagay kasi unang mga pwedeng negatibo ang sabihin natin. Ano ba yung mga negatibong bagay at ano ba yung mga positibong bagay? Pagdating sa negatibo, nawalan tayo ng trabaho. Nawalan tayo ng pagkakakitaan. At kapag nawalan tayo ng pagkakakitaan, nandiyan na yung pangalawang negatibo. Nagugutom ang marami at nagkukulang ang marami sa iba't ibang mga bagay. At pangatlo, sa kabuuan, ang ekonomiya ng bansa ay nalulumpo. No? Nung mga a week ago, narinig ko umatras o umurong yung atin pong economy. At hindi lamang po sa Pilipinas ito nangyayari. Nangyayari po ito sa buong mundo na tinamaan nitong krisis na ito. At ang lahat ay tinamaan nito. Kaya po ang lahat ng ekonomiya ay bumabagsak, lumalagpak. Mga kapatid ko, napaka-negatibo nito. Pero may makikita pa rin po tayong positibo. Alam niyo, sa mga bagay-bagay sa buhay natin, may negatibo mang mga kita tayo, may negatibo mang mga pangyayari. Lagi po may positibo. Tignan po natin ang mga positibo. Una, nagkaroon tayo ng malaking pagkakataon para makapag-bond ang pamilya. Yung mga taong halos di na magkita sa kanilang tahanan, magkakasama ngayon. Yung ibang halos naghiwa-hiwalay dahil sa kanya-kanyang trabaho sa iba't ibang lugar, iba't ibang mga probinsya, at iba't ibang mga cities. Ngayon nagkabalikan sa kanilang mga tahanan at nagkakaroon ng tinatawag na bonding. Mga kapatid ko, mahalagang bagay po ito. Positibo ito. Pangalawa, merong tinatawag na pagpapahingang pisikal. No, yung karamihan sa atin ay pagod sa trabaho, pagod sa maraming ginagawa. Ngayon po tayo nagkaroon ng tamang oras, ng maraming oras para po tayo makapagpahinga. At dahil po nakapagpapahinga tayo, nagkaroon po tayo ng magandang pagkakataon para makapagnilay, pakita natin yung mga bagay-bagay, nagkaroon tayo ng mga magagandang pananaw sa buhay. Bagamat wala po tayong ibang mapagkunan ng pagkakakitaan, ay lumalago naman ang ating kaisipan kung paano na mapapaganda yung buhay kahit wala ang maraming bagay. Hindi po ba't napakagandang bagay nito? Ito'y isang positibong pangyayari. Yung makita natin ang ganda ng ating buhay kahit wala ang ibang-ibang mga bagay. Sunod po na pwede nating makita dito ay may mga bagay na inalis po sa atin dahil sa krisis na ito at dahil sa COVID-19 at pangalawa dahil sa lockdown. No? May mga inalis ito. Ano po ba yun? Number one, inalis yung ating napakaraming katwiran. Katwiran na ano? Bakit may gusto tayong gawin sa bahay natin, may gusto tayong gawin sa pamilya natin, pero lagi may katwiran, busy kasi ako. No? Bakit pag tinanong ko, ba't di ka makapagbasa ng Bible? Busy kasi ako. Ba't di ka makapag-pray? Busy kasi ako. Ba't di ka maka-attend ng church? Busy kasi ako. Ngayon po, wala na po pagkakabisihan. Kaya nga, ang tanong ko dun sa isang devotional video, di ba? Kumusta na ang Biblia? Kasi nga, kung marami pa rin tayong dahilan, paano na nga? Sabi mo, ayusin ko itong cabinet ko kapag may oras na ako, kapag hindi na ako busy. Kumusta naman? Naayos na ba? Marami na po tayong time ngayon, nawawala na tayo ng katwiran, baka mayroon pa rin po tayong paghuhugutan ng katwiran natin. Ang mga bagay na ito na pangyayari sa atin ay inalis yung ating mga katwiran. Kaya hindi na po tayo makapagdahilan sa kasalukuyan. No? Bagamat yung mga nanay, napakarami pa rin kabisihan talaga, sigurado namang may nabawas pa rin. No? Yung paglabas-labas nila ay nabawas na yun, yung kanilang
Chismisan sa kapitbahay, siguradong nabawasan na yun. No, dalangin ko sa Panginoon na makita natin na maraming bagay na inalis sa atin, lalo na pagdating sa ating pangangatwiran. Ano pa po ang inalis dito? Inalis dito ang mga bagay na pwede nating kinakapitan. Inalisan tayo ng lockdown ng makakapitan. Kung ang kinakapitan natin halimbawa ay yung ating trabaho, kung ating kinakapitan ay ating pinagkakakitaan, inalis na ito. Para ano? Para po makita natin yung mga bagay na dapat talagang kapitan natin, siguro. Para makita natin, wala pala talaga maaasahan sa mundong ito. Ang lahat pala ay panandalian lang. Kapag hindi mo pa rin na-realize yun sa ngayon, dalangin kung buksan ng Diyos ang iyong pananaw, buksan ng Diyos ang iyong paningin at ang iyong puso para maunawaan na wala tayong mapanghahawakan sa mundong ito. Pangatlo, inalis dito ang mga bagay na pwede nating pinagmamalaki. Pinagmamalaki mo ba yung trabaho mo? Pinagmamalaki mo ba yung pag-aaral mo? Pinagmamalaki mo ba yung kayamanan mo? Pinagmamalaki mo ba ang iyong posisyon? Pagdating po sa COVID-19, kahit ano po yan, wala ka pong may pagmamalaki. Doktor nga tinatamaan paano pa tayo mga ordinaryong tao? No? Prime Minister nga tinatamaan Senador nga tinatamaan. Paano pa tayo mga ordinaryong tao? Mga kapatid, wala po tayong may pagmamalaki. Ang bagay na ito ay maraming inalis sa atin. Ang COVID-19 at ang lockdown ay maraming inalis sa atin. Una ay ang ating katwiran. Pangalawa, ating makakapitan. At pangatlo, ang ating mga may pagmamalaki ay inalis niya. Ano pa po ang mga bagay na pwede natin makita sa ngayon? Marami ding bagay ang ibinigay sa atin ito, ay dinulot sa atin ito, itong lockdown na ito. Una, binigyan tayo ng maraming oras. Maraming oras sa sarili muna, di ba? Kung ikaw ay dati halos di na makapagsuklay sa iyong kabisihan, ngayon dapat ay nakakapag-ayos ka na, bagamat di ka na nakakapagpagupit, nasusuklay mo na yan na maayos. Nakapagpapahinga ka na dapat. Kung dati ay napupuyat ka sa katrabaho, baka naman ngayon napupuyat ka pa rin dahil marami ka pa rin ginagawa na hindi naman dapat gawin. Baka naman inuubos mo ang oras mo sa kaka-cellphone, kaka-social media, kaka-internet. Baka naman inuubos mo ang sarili mo kaka-games. Mga bagay na walang dapat mga bagay na hindi dapat pinag-aaksayan ng panahon. Pwede naman siguro maglaro, pwede naman mag-social media, hindi naman siguro masama. Pero ang tanong, gaano karami ang pinapatay na oras diyan sa sarili mo? Kung hanggang ngayon di mo pa rin nakita na binibigyan ka ng pagkakataong magpahinga, huwag mo nang sisihin ang iba, ikaw na ang may problema. Dalangin ko sa Panginoon na magising tayo sa katotohanan. Binibigyan tayo ng magandang oras dito. Nagagamit po kaya natin ito. Binigyan tayo ng magandang oras o mahabang oras para sa ating pamilya. Ang tanong, pinapansin pa rin ba natin sila? Yung anak mo na dati hindi mo makarga, yung anak mo na hindi mo dati makalaro, hanggang ngayon ba hindi mo pa magawa yun? Yung pagkakataon ba na kayo ni Mrs. ay magkakausap, hanggang ngayon hindi mo pa rin magagawa yun? Kayong magkakapatid, na dapat ay nagmamahalan at nag-aayos ng inyong mga komunikasyon, hanggang ngayon ba hindi pa rin nangyayari yun? Baka may problema na tayo. Baka hindi po natin nakikita ang mga bagay-bagay na ibinibigay sa ating pagkakataon ng lockdown na ito. Marami po tayong oras, nawa po'y magamit natin ito sa tama. Binigyan pa tayo, bukod sa oras, binigyan tayo ng pagkakataon. Pagkakataon sa ano? Pagkakataon sa Diyos, unahin na natin. Yung ating pong pananalangin, yung ating pong pumabasa ng Biblia, ating pagsamba. Kung dati hindi po natin ito magawa, di ba sabi ko nga po, inalisan na tayo ng katwiran. Ano pa po ba ang ahad lang sa'yo? May pagkakataon ka na ngayon. May pagkakataon ka na magpakita ng kabutihan sa iba. May pagkakataon ka na makatulong sa iyong kapwa. Kung dati ang 100 ay nakakahiya kasi maliit lang, 50 pesos napakaliit lang, 20 pesos napakaliit lang yan Kung bibigay mo yun sa mga ibang tao na may hanap buhay, lalo na minimum, pataas ang sweldo nila, bibigyan mo ng 20, 50 pesos, napakaliit niyan. Pero ngayon po, na walang makain ng tao, na pati yung bigas na lang na 3 kilo ay pinag-aawayan.
Ang 50 pesos ay malaking bagay. Ang 100 piso ay napakalaking bagay. May pagkakataon po tayong tumulong sa kasalukuyan. Ang tanong nagagawa kaya natin yun? May pagkakataon tayong mag-akay ng tao sa kaliwanagan, manalangin para sa kanila, magpahayag ng mabuting balita. Kasi ngayon marami nangangailangan, marami nagkakaroon ng sakit. Yung kapitbahay mo na nagkaroon ng ubo, nagkaroon ng sipon, nagkaroon ng siguro measles, ano bang tawag mo sa iba't ibang mga sakit na pwedeng nadampot nila, hindi naman COVID-related siguro, at natatakot sa ospital pumunta dahil baka mahawaan pa sila. May pagkakataon lang ipag-pray sila. Alam niyo, may mga tao po na ayaw sa Diyos o gustong lumayo sa Diyos, pero pag may mga pagkakataon na sila may sakit na o nabibigit sila sa kamatayan, lalapit po sila sa Diyos. Baka naman hinihintay ka lang ng kapitbahay mo. Baka naman sobra yung ulam mo. Diba? Pwede mong i-share sa kanila. At kapag na-share mo yung ulam mo sa kanila, mayroon ka ng pagkakataong ma-share din si Jesus sa kanila. Mayroon po tayong pagkakataon sa mga panahon ngayon. Nawa po'y magamit natin ito. Nawalan tayo ng maraming bagay sa pamamagitan ng lockdown. Nawalan tayo ng katwiran, nawalan tayo ng may pagmamalaki, nawalan tayo ng makakapitan, pero may mas mahaba po tayong oras ngayon at pagkakataon para sa maraming bagay. Nawa po'y makita natin ito. Ano po yung inihahatid sa atin ng Romans chapter 8 verse 28? Malamang po alam nyo na to Malamang narinig nyo na to Pero ang tanong, nakikita po ba natin o alam ba natin na meron nga pong magandang ginagawa ang Diyos sa bagay na ito? Na meron nga pong magandang ipinaabot sa atin ang Diyos sa bagay na ito? Na meron nga pong gusto ng Diyos na makita natin? Na parang nasa ikabubuti natin ito at hinihuluhupog po tayo ng Panginoon para makonform sa Kanyang anak. Kapatid ko, itinutulak tayo ng Romans chapter 8 sa verse 28 para tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Itinutulak tayo nito para umasa sa Panginoon. Bakit? Sinasabi niya na ang lahat ng bagay ay alam ng Diyos. Sinasabi niya na ang lahat ng bagay kontrolado ng Diyos. Sinasabi niya na lahat ng bagay, masama o mabuti man yan, may plano ang Diyos. Masarap pagtiwalaan ng Diyos, kapatid. Ito po ang itinutulak sa atin ng Romans chapter 8 verse 28. Ang magtiwala at umasa sa Diyos. Dalangin ko sa kalagitnaan ng mga pangyayari sa atin ngayon, tayo po ay makapagtiwala sa Diyos. Nakausap ko ang iba't ibang mga tao patungkol po sa ECQ at GCQ. Bagamat yung iba ay napunta na sa GCQ, may mga leaders pa rin ng local government na ipinabalik yung ECQ or MECQ. Why? Kasi po, alanganin pa sila. Hindi natin alam kasi kung ano yung naghihintay sa atin sa labas Baka nga hindi tayo naapektuhan masyado ng COVID-19 dahil nasa bahay tayo, nasa kanya-kanyang tahanan tayo. Pero paglabas natin ngayon, hindi natin alam kung ano naghihintay. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Kapatid ko, ito lang ang mensahe sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Ang lahat ng bagay ay kontrolado niya at ang lahat ng bagay na ipinahintulot niya, may plano siya para sa atin. Bilang pagtatapos, gusto ko pong iwanan sa iyo ang mga salitang ito. Walang bagay na ipinahintulot ng Diyos na hindi kakikitaan ng mabuti. Siguradong walang mali sa Diyos at sa mga plano niya. Maaaring malabo lang ang ating paningin sa kasalukuyan. Dalangin ko na tayo po ay makapagtiwala sa Diyos gaya ng sinasabi ng Roma, Kabanatang 8, Talatang 28. Ang lahat ng bagay, kontrolado ng Diyos, nawa ay alam natin ito.